Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtatapat nitong si Rimuru at Feldway, kung saan sinabi nitong si Rimuru na sa ngayon hindi niya pa dito kayang manalo. Mabuti na lang daw at hindi nga nag-all out itong si Feldway kasi ang baba nga ng chance nila if ever na makasurvive dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Ang pinaka-inaalala daw nitong si Rimuru ngayon itong si Benimaru kasi ang opponent daw nito na si Jahil superior in all aspects. Kaya ito ang gusto niyong tutukan na panoorin. Itong si Jahil ay nagwi-wield ng isang ghastly blood-colored spear. Nagre-release daw ng tremendous power itong weapon na ito na nag-report itong si Shell Sensei kay Rimuru na itong spear daw ni Jahil Origin Blood Spear ang tawag. Galing daw ito sa may Divine Ancestor mismo. Naisip ni Rimuru na okay lang daw pag namatay siya kasi pwede siyang ma-revive through Veldora. Pero still ay kailangan pa rin nila na maging careful sa pakikipaglaban. Kaya ngayon pinagpatuloy ni Rimuru ang kanyang ginagawang observation. Hindi sure si Rimuru kung ano ba talaga itong si Jahil. Pero sa nakikita niya dito ngayon comfortable na agad ito sa may body nitong si Footman. At napakabilis din itong kumilos na para bang sanay na agad siya dito sa kanyang body. Ang galing din daw nito na mag-wield ng kanyang weapon. Ito daw ay isang expert. Moreover, ang existence value ni Jahil ay 3 times higher compared kay Benimaru. Value pa lang ni Jahil yon. Hindi pa natin i-account ang value ng kanyang mythical grade na weapon dahil isa pa ito sa mga nakakagulat kasi itong weapon ni Jahil na Origin Blood Spear merong value na 10 million. Naisip ni Rimuru na napakadaya daw nito. Dapat daw walang ganong klase ng sandata. Kaya overall almost 4 times na mas mataas ang value ni Jahil compared kay Benimaru. Ang dahilan lang talaga kung bakit nakakalaban pa itong si Benimaru sa kanya dahil lamang naman siya kay Jahil when it comes to skill level. Actually, when it comes to skill level lamang nga rin sa Benimaru compared kay Rimuru. Kaya makikita natin dito kung gaano talaga ka-skilled itong Commander-in-Chief ng Tempest. Tsaka meron din kasi itong si Benimaru na ultimate skill na tinatawag nga na Hit King Amaterasu. Kung wala daw siya nito matagal na sana siyang natalo. Ganun kalakas si Jahil. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit hirapan talaga itong si Benimaru sa kanya kasi pinagtulungan na nga itong si Jahil ng group nitong sila Yuki Kagurazaka. And take note na that time Awakened Demon Lord level na rin itong sila Tyr at Kagali dahil sa may Seraphims at Undead Elf body. Pero kahit na nakareceive sila ng mataas na power up hindi pa rin nila kinayang manalo. Ngayon punta naman daw tayo sa may battle nitong si Leon at Sylvia. Si Sylvia daw Awakened Demon Lord level din or maybe ay even stronger than that. Meron din daw itong ultimate skill kaya patas ang laban nila nitong si Leon Cromwell. Napansin dito nitong si Shell Sensei na parehas daw ang technique na ginagamit nitong dalawang to. Kaya siguro daw meron silang master-disciple na relationship dati. Draw din na nakikita nitong si Rimuru sa may matchup na ito. Then bigla siya nakarinig ng isang boses. Ito pala boses ni Sylvia. Mukhang napansin kasi ni Sylvia na pinapanood nitong si Rimuru itong laban nila. Sabi ni Sylvia sa kanya kung may time daw si Rimuru na manood siguro naman daw ay may time rin ito para tumulong sa kanya. Pero actually wala nga nagagawa itong si Rimuru kasi ngayon nasa kalagitnaan rin siya ng laban sa may Phantom King na si Feldway. Kaya nag-reply itong si Rimuru sa kanya na pasensya na daw itong si Sylvia. Wala daw kasi siyang ibang magawa kaya nanood na lang siya dito. Nagulat naman si Sylvia sa sagot nitong si Rimuru kasi nakita nga nitong si Sylvia na nakikipaglaban ito sa may Phantom King. Pero parang pinapalabas nitong si Rimuru dito na wala lang itong battle na ito. Kaya nag-reply sa kanya itong si Sylvia na naikwento nga daw itong si Rimuru sa kanya nitong si Elmesha. Sabi daw ni Elmesha wala nga daw itong common sense. Napaka-reckless daw nito. Kaya dapat daw magsimula na ito magseryoso. Hindi naman nakasagot itong si Rimuru dito kasi hindi naman talaga advisable na manood sa ibang laban habang nasa kalagitnaan ka rin ng isa pang laban. Lalo na kapag yung Phantom King ang kalaban mo. Kaya sabi ni Rimuru tatanggapin niya daw itong suggestion nitong si Sylvia. Then nagtanong itong si Sylvia sa kanya kung sa tingin daw ba ni Rimuru kaya niyang manalo. Mukhang napansin kasi
kasi nitong si Sylvia na may dahilan itong si Rimuru kung bakit niya hindi tinutuluyan itong si Feldway, na baka kaya hindi niya ito tinatapos kasi nga hindi niya kaya. Kaya nag-reply itong si Rimuru sa kanya na at the moment daw hindi niya pa kayang manalo kasi wala daw siyang makita ng mga opening dito. Noong narinig ito ni Feldway medyo natawa siya, pero nainis rin siya kay Rimuru kasi sabi ni Feldway ang lakas daw ng loob nitong si Rimuru na manood sa ibang laban habang kalaban siya nito, pero sinasabi ni Rimuru na hindi niya ngayon kayang manalo. Talagang wala daw sense itong mga salita na lumalabas sa may bibig niya. Kaya naisipan ni Rimuru na maging honest kay Feldway. Sabi ni Rimuru dito manahimik daw itong Phantom King na ito, kaya wala daw siyang opening na makita dahil ginamit niya na daw ang kanyang pinakang trump card, pero madali naman daw itong na-block. Kung hinayaan lang daw sana nitong si Feldway na tamaan siya nung atake niyon kanina hindi na daw sana siya namomroblema sa paghahanap ng mga opening sa kanya. Ngayon nagbabangayan itong dalawa. Sabi ni Feldway wag daw siyang patawanin nitong si Rimuru kasi itong sila Rimuru daw ang sagabal sa kanilang mga plano. Kung hindi lang daw sana ito humadlang sa kanilang goal matagal na daw sana nila nakamit ito. Alam daw ba nitong si Rimuru kung ilang beses na sa kanila na naging hadlang in the past itong si Diablo, pero sabi ni Rimuru sa kanya labas na daw siya doon kasi itong si Diablo naman daw hindi niya pa dati kilala, kaya wala daw siyang pananagutan sa mga ginawa nito dati. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.